Kahit na ba sabihin mong ikaw ay sobrang dedicated, at the end of the day, pag nawala ka, papalitan at papalitan ka lang ng company. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So for tonight guys, tayo ay nagtatrabaho pa rin, no? So meron tayong overtime for today. So meron tayong maintenance. Kaya ngayon, time check, almost 10 o'clock na ng gabi, nagtatrabaho pa rin tayo, no? Now, habang tayo ay nagtatrabaho, naghanap ako ng pwede kong panoorin sa YouTube or pakinggan sa YouTube. At meron akong nakita dito na gusto kong i-share sa inyo, no? Ito yung channel na nakita ko, guys. Ang title nung channel niya is Asian Dad Energy. Tapos, yung nakita ko na video niya is this one. Ang title is Laid Off After 25 Years in Tech. So habang ako nga ay nagtatrabaho, no guys, nag-play na yung video na yon. And ang expectation ko is i-discuss niya kung ano yung role niya as a tech, no? Ano yung nangyari, bakit siya na layoff. I have an idea kung bakit siya na layoff, no? Like yung AI ngayon, kasi talagang ang daming nale-layoff ngayon guys because of AI, no? Nasa tech job din ako, no? Kaya ako rin siya gustong pakinggan. And I was surprised, no? Kasi yung sa start nung video hanggang doon sa 10 minutes, kwento niya kung paano siya talagang sinubsob niya yung sarili niya sa pagtatrabaho. Kumbaga 25 years doon sa company na yon. Kumbaga, sobra talaga siyang nag-enjoy, ang daming learning hanggang sa umangat siya ng umangat kasi talagang sobrang dedicated siya dun sa kanyang trabaho, no? Up until, guys, nung papunta na sa 11 minutes nung video, habang ako ay nakaharap dito sa aking screen, no? Nung sinimulan niya na, ang sabi niya, on that 25 years, most of the time, ang naibibigay lang niya na oras para sa kanyang mga anak 1 hour lang per day most of the time. Doon ako medyo napahinto, no? So parang from the tech topic biglang nag-shift ngayon to family matters na parang ganon. Kaya napatigil din ako sa work ko, nag-focus ako doon sa video at tinapos ko. Ano lang naman guys, 17 minutes lang naman, no? So, ang sabi nga niya doon na yung 25 years nga na yon, mga 1 hour lang, sapat lang daw para makapagbasa siya ng konting libro, no? And then, ihahatid niya na sa bed para matulog. Ganun lang ang naging routine. So, parang ganun lang yung naging bonding moment niya with his kids dahil nga sa sobrang busy niya dun sa work niya and sobrang dedicated talaga siya dun sa company at dun sa mga ginagawa niya sa tech, no? And meron pa siya dong nasabi na meron siyang teenager na anak, no? And bigla siyang na-realize niya na in a few years, no, mag-iiba na yung mundo ng anak niya. Kasi syempre, no, kapag tapos ng teenager, magkakaroon na ng sariling mundo yan. Kumbaga, magkakaroon ng ibang hilig. Meaning, mas magiging less yung time nila together. No? Yun yung parang nagbigay sa kanya ng realization na worth it ba yung ginawa niya for the past 25 years. And meron pa siyang naikwento about dun sa isang kapartner niya sa work, no, na talagang magaling din parang siya. And merong isang time na meron silang ginagawa na talagang tedious na project and malaking project talaga. And ang sabi niya, that was Christmas time, no?
And then dahil nga Pasko nun, sabi nung ka-work niya na hindi niya mabibigyan ng time yung mga anak niya or hindi sila magkakaroon ng time together, 'no. At ang sabi nung friend niya na yon, pagkatapos nung work nila na yon, babawi talaga siya dun sa mga anak niya. But unfortunately guys, ang nangyari is, um, in the course of doing that project, 'no, nagkasakit yung friend niya na yon. Parang ano, nagkasakit sa puso. And ang bilis ng pangyayari, in a few weeks, dinala sa ospital and unfortunately namatay. Another realization yun sa kanya na merong promise sa sarili yung friend niya na yon na after nga nung project na yon, bibigyan niya ng time yung anak niya. But that promise is just a promise, no? Kasi nga hindi na niya natupad, no? So, and that is so so sad. Kwinento niya pa na nung nawala nga yung friend niya na yon, yung company is nalungkot. They pay tribute dun sa guy, no? Talagang high respect, ganyan-ganyan, no? Pero ang sabi niya, no, after a month or so, parang walang nangyari. Hindi na napapag-usapan, no? As in, wala na. Back to business, parang ganon. And that is another realization, guys. Kasi ako talaga naniniwala ako, no? Sa trabaho natin, sa company natin, we are just a number. Na kahit na ba sabihin mong ikaw ay sobrang dedicated, sobrang ganito, ganyan, at the end of the day, pag nawala ka, papalitan at papalitan ka lang ng company, no? Pero yung mga oras na nawala mo with your family, especially with your kids, hindi mo na maibabalik yun, no? Meron pa nga siyang nasabi na yung tomorrow o yung bukas, no, is not even secure, no? Hindi nga natin alam kung bukas or pagtulog natin magigising pa ba tayo, 'di ba? So, yun yung mga realization niya na sabi niya yung the past 25 years na talagang binuhos niya talaga, no, sa pagtatrabaho dito sa tech company na to. And ano naman talaga guys, kumbaga based doon sa kwento niya, marami naman siyang na-achieve, no? Talagang naging senior siya, naging lead siya, naging architect siya, yung mga ganyan. But ang sabi niya, at the end of the day, hindi daw worth it, no? Kasi nga yung time na supposed to be nailaan niya sa mga anak niya, nakain masyado nung time niya sa pagtatrabaho, no? And that is sad for him, no? And kaya ko to sineshare sa inyo guys is that dito sa Canada ang daming ganyan, no? Multiple jobs. And then meron pa ako dong napanood one time or nakita one time na sabi niya is kakayod muna ako ngayon, kayod talagang buhos. And then paglaki ng mga anak ko, saka na lang ako babawi. Parang gano'n, no? Alam nyo guys, I have 3 kids, no? And so far, ang napansin ko is, hindi mo talaga pwedeng sabihin na tsaka ka na lang babawi, no? Kasi yung mga stages sa life nila, yung edad nila is magkakaiba. What I mean is, yung paglalaro nila ng 5 years old is magkaiba nung 6, 7, 8, 9, and so on. So, kahit na ba sabihin nating babawi ka, no? Let's say, na-miss mo yung 5, 6, 7, 8, and then babawi ka ng 9 and 10. Iba na yung gusto nila nun eh. 'Di ba? Sa may mga anak or kahit sa mga wala, you will realize na nag-iiba, no? Kasi tayo nga, 'di ba? Nung 10 years ago, iba yung trip natin na sports, iba yung trip natin na damit, iba yung trip natin na pagkain. When it comes to our kids, napansin ko na it's the same, no? Hindi sila pare-pareho. Kaya pag may na-miss ka dun, hindi mo na maibabalik yun, no? Kaya ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon, no? And na kaming mag-asawa, we are blessed of this kind of work na it's flexible, remote, and hybrid. Kasi ako, I am proud to say na yung mga anak ko, wala akong na-miss, no?
yung mga stages nila talagang hindi ko na-miss and na-record ko pa nga, in 4K, 'di ba? Kaya nga din ako merong ganitong channel kasi or meron pa akong isang channel na dedicated talaga do'n sa mga happenings ko with my family, especially with my kids and my wife, 'no? Kasi hindi mo na maibabalik 'yun, eh. So, kung ikaw na nakikinig ngayon, meron kang ganitong trabaho or meron kang trabaho na katulad nung pinakita ko sa inyo na talagang less, 'no, yung time na naibibigay niya sa family, mag-isip-isip ka. Hindi ko naman sinabing 'wag mong pahalagahan yung oras mo when it comes to your work kasi siyempre we need to provide. But we need to think also yung time natin with our family and for me, that is a priority. Kailangan nagagawa mo yung mga bagay na kailangan mong gawin para sa family mo, like sa pagtatrabaho and everything. Pero at the same time, nabibigyan mo sila ng quality time para 'pag dumating yung time na meron na silang sariling buhay, 'di ba? At at meron na silang sari-sariling mga bagay na gustong gawin, wala kang pagsisisihan at the end, 'no? And napakaimportante i-capture niyo, 'no, lahat, 'di ba? Kahit na sa cellphone mo lang, 'no, lahat ng mga stages nila, bagong sports, bagong sapatos, bagong damit, bagong bagong achievement sa school, mga ganyan, i-capture niyo lahat, guys. Kasi dadating ang panahon, yan na lang yung titignan mo. Yan na lang yung babalikan mo na memory sa kanila. And ang trabaho nandiyan lang yan, 'no. Talagang kung ikaw naman, skilled ka, 'no, at, talagang, yung foundation mo sa craft mo or yung forte mo, talagang solid. Ako naniniwala ako hindi ka mawawalan ng trabaho. So, let's give more time to our family, especially with our kids, 'no? Lalo na yung meron palang nangyari dito sa BC, 'no, yung sa shooting sa school, 'no. Well, that is very, very unfortunate, 'no. Kaya guys, hindi natin masasabi, 'no. Sabi nga natin, ang buhay walang guarantee yan, eh. So, now that you have time to spend it with your family, make it, really a happy moment, 'no. Something na iche-cherish nila and magiging core memory nila. Okay? So, yun lang guys. So, babalik na ako sa work. Thank you guys. And again, number one priority is our family. Okay? Thank you for watching and see you on my next video. Peace guys.